Sa punto pong ito, makakasama natin sa studio live ang political analyst na si Ginoong Ronald Llamas para talakayin ang ilan sa mga mahalagang bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sir Ronald, magandang gabi po. Si Bernard Ferrer po ito. Magandang gabi, Bernard. Sir Ronald, sa inyong po, no, sa inyong pagtutok, no, paano ninyo susuriin ang ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Marcos Jr.? Sa inyong pananaw, ano yung mga pangunahing mensahe na pinaka tumatak sa ating mga kababayan? Yung first 3 to 5 minutes niya ay very important. Parang yung ginawa ni Erap dati sa kanyang SONA, walang kaibigan, walang kamag-anak. Yun din lang sinabi niya kanina. Yung hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking mga kaibigan, presidente ako ng Pilipinas. So, yun yung pinakauna at pinakamahalagang bahagi ng kanyang SONA. Of course, may mga iba-iba pang mga elemento yung kanyang SONA, pero yun yung pinaka-compelling. Sa mga matitindi pong pahayag ng Pangulo, no, ang posibilidad na makasuhan po yung dating speaker, no? Ano po yung tingin yung pananaw ninyo dito, no? Sa naging pahayag ng Pangulo laban sa kanyang kamag-anak at dati rin pong Speaker of the House? Ano pong significant message nito? Long overdue na yan dahil last November pa yan binanggit ni Secretary Vince Dizon at ni former Secretary Babe Singson nung sa ICI. Nagtulak nga sila ng kahong-kahong ebidensya sa ombudsman noon. At sabi nga ni Boying Remulla ay bago magpasko ay maraming big fish ang makakasuhan at makukulong. Kaya ngayon ay nabanggit yan dahil last Friday ay nag-file ng preliminary investigation sa loob ng ombudsman dito kay Saldico at kay Speaker Martin Romualdez. Dahil ito yung unang anibersaryo nung Mahiya Ka Naman SONA last year na nilabas ng presidente itong flood control scandal. Lalong-lalo na dito sa mga 15 malalaking contractors na involved dito sa anomalya at yung mga kongresista at mga politiko, mga senador na involved dito. Merong mga 3 na senador ang kasalukuyang nakasuhan at nakulong, pero wala pang kongresista ang nakukulong. Kaya buti at naihabol itong kasong ito. Pero parang kulang pa doon sa mga contractors dahil doon sa 15 na mismong presidente ang nagbanggit ay 0.5 pa lang yung nakakasuhan at nakukulong, yung kalahati ng diskaya. So may 14.5. Sana ay mahabol din itong mga contractor na ito dahil ito yung nagbibigay ng kickback sa mga politiko. Kaya dapat lamang silang makasuhan at makulong. No? At yung 67 congressman na mga contractors daw na involved din dito ay kailangan ding maihabol. No? Kaya para mabawasan yung outrage ng mga tao dito sa nakita nilang flood control scandal na mismo yung presidente ang nag-expose more than a year ago sa kanyang Mahiya Naman Kayo SONA. Sa pagtanggal naman po ng system law sa electricity bill, isa po yan sa mga magandang balita para sa mga consumer. Gaano kaya po ito yung kalaki yung potential impact nito sa monthly electricity expenses ng ating po mga kababayan? Ipagsasama yung systems loss at saka yung IBAT na 12%. Ang tatanggalin dito sa presyo ng kuryente ay 1/4 yan, almost, ng binabayad ng mga tao. Kaya malaking tulong yan sa mga consumers, lalo na dun sa mga mas mahihirap sa ating lipunan. Dahil tayo kasi ang pinakamataas ang electricity cost dito sa rehiyon after Singapore at saka Japan na mga first world countries. No? Kaya mahalaga yung pag-amend ng EPIRA law at saka yung pagtanggal
ng systems loss na ipinapatong sa mga consumers at yung IBAT na pinapatong sa mga consumers. Pero sana ituloy-tuloy na yung pag-rebisa at pag-amend nitong EPIRA law kung saan kahit hindi tayo gumagamit ng kuryente ay binabayaran natin. No? Mahalaga yan. Pero kasama rin yan yung binanggit ng Presidente na expand natin yung ating renewables, no? Para sa ating energy supply. Dahil na environmental kasi yung mga renewables. Ronald, sa health sector naman, ano po ang mahalagang programang binanggit at accomplishments ng administrasyon para masabing tunay na nag-improve ang healthcare system, lalo na para sa mga nasa may hirap o malalayong komunidad? Yung expansion ng PhilHealth, no, para sa mga may hirap. Sana ay tuloy-tuloy na talagang ma-subsidize itong PhilHealth para mas maging tunay yung ating universal healthcare law. No? Dahil siyempre, malaki pa rin yung money out ng mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap. Pero malaking tulong yung pag-expand ng PhilHealth dito sa kanyang SONA speech. Sir, tinalakay din ng Pangulo ang tax relief para sa mga middle class. Ano po ang masasabi ninyo para sa pagluwag sa financial burden ng mga Pilipino? Well, mahalaga yan dahil napaka-regressive ng ating taxation system. Yung ating mga consumers at yung ating mga middle class ang nag-shoulder ng significant part ng ating tax burden. So, tingin ko ay sasaya yung ating mga empleyado at yung ating mga small to medium scale companies dahil makakabawas yan sa kanilang mga buhatin dito sa kanilang mga binabayad na mga buwis. Para naman po sa MSMEs, gaano kalaking tulong ang tax relief sa kanilang operasyon, lalo na sa harap ng mataas na operating costs, wages at presyo ng mga bilihin? Nakabawas sa kanila, pero ang tanong ay yung mawawalang revenue sa gobyerno, saan kukunin? Lalo na ngayon na merong tayong economic crisis, partly dahil sa Iran war, ay hindi ganun kadali na umutang at this point. Lalo na tayo ay naging upper middle income country na, ibig sabihin yung ating official development aid ay dramatically mababawasan in the next few years. No? So, ang mahalaga rito ay saan kukuha ang gobyerno ng mga revenues, lalo na ngayon na mataas yung ating deficit. So, babalik din yan dahil dahil consumer-based yung ating economy, kung yung ating mga small to medium scale ay makakahinga at uunlad yung kanilang mga negosyo, then posible na may bumalik din na revenue sa gobyerno. Pero in the immediate ay baka may iba tayong pagkuhanan ng revenues at dyan papasok yung proposal sa isang wealth tax na dapat siguro pag-aralang maigi ng gobyerno dahil yung mga mas mayayaman sa ating lipunan ay mas yumayaman, kaya baka kinakailangan mas taasan din yung kanilang mga buwis. Sir Ronald, paano ninyo o sa inyong pag-usuri, paano ninyo nakikita ang direksyon ng administrasyon batay sa mga prioridad na inilatag ng Pangulo sa kanyang SONA? Maganda yung mga tax relief, maganda itong mga pag-expand ng mga ayuda, ng mga tulong sa PhilHealth, no? Ito ay nakakaigpaw sa problema at kahirapan ng mga mamamayan. Pero baka kinakailangan mas maging structural yung mga reforma sa ating lipunan. Halimbawa, itong oil deregulation law, baka talagang kinakailangan ng ipag-aralan at i-amend. Itong EPIRA na nabanggit ng Pangulo ay kinakailangan ng malaliman na assessment para mas magkaroon ng malalimang amendments. If not, rejection. Baguhin na yan. Itong ating mga problema sa enerhiya, lalo na kinoconsider itong Pax Silica, ay mahalaga dahil kung tayo ang pinakamataas ang bayad sa kuryente
ay baka magdalawang isip pumasok itong mga investors sa ating bansa. Pero yung elephant in the room, yung pinakamahalaga, itong anti-corruption. Dahil walang investors ang papasok sa ating bansa kung napakalawak ng korupsyon at ng mga tongpats. Kaya kailangan madagdagan itong mga makakasuhan. Dahil from my vantage point ay parang kulang na kulang pa. Sana ay mas mapabilis ng Ombudsman at ng Department of Justice itong mga investigasyon na ito. Dahil kung ang nakikita lang natin ay yung tip of the iceberg at yung mas malalim na systemic corruption ay hindi maaayos in the next year or so, then baka mahirapan tayong maghikayat ng mga investors na pumasok sa ating bansa. Dahil yung comparative advantage sa isang very competitive world ay kailangan nating i-improve in terms of anti-corruption, in terms of infrastructure, in terms of tax relief, at in terms of ease of doing business. Dahil kahit tayo ay naging upper middle income country, ay mas naunahan pa rin tayo ng Singapore, Indonesia, at saka Thailand sa dami ng mga investors. Kaya para pumasok at masustain ang ating mga investment regime, ay kinakailangan itong mas malawakan at mas malaliman na structural reforms. Bagamat maganda rin itong mga kagyat na mga amelioration o alleviation ng mga problema ng ating lipunan. Sir Ronald, gaano po kahalaga ang magiging papel ng Kongreso at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para siguraduhin na maisa sa katuparan ang mga pangako at programang inilahad po ng ating Pangulo? Well, mahalaga yan. Halimbawa, itong mga priority bills na binanggit ng Presidente last year, medyo hindi ganun kabilis gumalaw. No? Ang gumalaw pa lang ay yung anti-dynasty bill at medyo controversial pa ito. Ang alam ko, mismo yung Presidente ay hindi kontento dito sa anti-dynasty bill na ito. At sana yung kakulangan dito sa anti-dynasty bill na ito ay maayos sa BICAM ng Kongreso at saka Senado. Pero halimbawa, dito sa kanyang SONA, marami rito na kinakailangan pabilisin at dumaan sa legislation. Lalo na itong mga usapin sa enerhiya katulad ng EPIRA at ng mga expansion ng mga income tax exemption na yung iba rito ay kinakailangan dumaan sa legislation. Maraming salamat po sa inyong ibinahaging impormasyon mula po sa ikalimang State of the Nation Address, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli ating pong nakasama, political analyst Sir Ronald Llamas.